Okay? Sige. Okay, put on your Bible, Acts chapter 8. 1 to 5. 1 to 4 yung ang opening verse natin. Opening verse natin, 1 to 3, opening verse. Hanggang 25, yung pinaka-misay. Ito yung opening verse natin, chapter 8 ng Acts, 1 to 3. And Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. And the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committing them to prison. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan, Panginoon. Basbasan niyo po ang misahe, yung po ang aming mapupulot na prinsipol, ay ito po yung magagamit namin sa aming pananampalataya. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yung mensahe, pamagat, yun na rin ang tema. What do you prefer? Man's way or God's way? Sa Tagalog yan, ano ba mas gusto mo? Ang pamamaraan ng tao o pamamaraan ng Diyos? Ito yung takbo nating mensahe. No? Hinati natin to. Ang una, yung pinaka opening verse, 1, 2, 3. Tapos, yung mensahe 4 and 5, 1 and 4, hindi, 1 to 4 na yan. Tapos, hanggang 5, tapos hanggang 25. Ayan ang ano dyan. Saul persecuting the church, 1 to 4 yan, o 1 to 3. Tapos, 5 to 25, Philip, Operation Samaria. Philip, Operation Samaria. 5 to 25. Tapos, number 3, ito na yung tanong. Simon Sorcerer is saved? Yan. Kasi itong mga theologian, nahati sila rito. Merong iba dyan, si Simon Sorcerer, hindi saved. At yung iba naman, si Simon Sorcerer ay saved. Pag sinabing sorcerer, mangkukulam, magician. Yan ang dyan. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Ngayon, itong na to, mapapansin natin yan, yung sinabi sa dalawang point natin dito, Philip, Operation Samaria. Nagkalat na yung mga pinakailaman o pinisecute ni Paul, ang pangalan niya ay Saul. Hindi pa pangalan Paul yan, Saul. Pinisecute niya yung rito. Kasi sabi ng Diyos diyan sa 1:8 ng Acts, ikalat yung salita ng Panginoon. Hindi sila nagkalat, nag-upukan lang sila eh. Ngayon pag tinignan mo yung diyan, yung tema diyan, ginawa ng ng Diyos, ginamit si Paul para nagtakbuhan sila. Sana yun sa anumang version? Chapter 8. Sa verse 1, pansinin nyo. And Saul was consenting unto his death, referring to Stephen. And at the time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad. Nagkalat sila sa iba't ibang lugar. Kasi sabi ng Diyos, magano na kayo, magkalat eh. Hindi pa sila nagkalat. Kaya binigyan sila ng malaking problema. Ginamit si Pablo para makalat ang salita ng Diyos. Yan ang rito. Ngayon si Philip, mapapansin natin dyan sa verse 5, sa verse 4, 5 na lang.
Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Si Philip, evangelist yan. Si Philip, 8 sila dyan pinili ng mga apostoles. Kasama si Stephen, yun ang pinaka-leader na si Stephen eh. Tapos binato hanggang sa mamatay. Eto na. Alam nyo dito, no, pansinin nyo rito, ano. Etong Samaria, galit na galit ang mga Diyos at taga-Samaria. Kung mawasa yung chapter 4 ng tinatawag na John, kinausap ni Jesus Christ yung babae na taga-Samaria. Sabi nung taga-Samaria, bakit mo ako kinakausap? Kasi ang mga Jew, hindi kami kinakausap ng Jew. Baliwala kami sa Jew. Kasi, noong 931 BC, nahati ang Israel. Yung northern part, yan ay 10 tribo, at yung southern part, yan ay 2 tribo. Yung 2 tribo na tira, nasa kanila yung templo ng Jerusalem. Yung 10, wala silang templo. Ngayon, yung anak ni Solomon, ang pangalan ay King Rehoboam. Sabi ni King Rehoboam, ni Jeroboam, yung Rehoboam, ito yung tinatawag na sa Jerusalem. O konti lang sila, 2 na silang tribo eh. Sabi ni Jeroboam sa yung 10 tribes, balang araw, lahat ng mga tao ko pupunta sa Jerusalem kasi sasamba sila ron eh. Ang ginawa na ni Jeroboam, gumawa siya ng peke na templo. Gumawa rin siya ng pare. Pero hindi na Levites. Peke na. Tapos may Diyos-Diyosan. O sige, huwag na kayo, binakuran niya na yung Sabi, huwag na kayo pumunta sa Jerusalem. Meron tayo dito. Maganda rin, Diyos din. Yun, pero galit ang Diyos doon. Kasi sumamba sila sa hindi tunay na Diyos. Ito na yung dahilan bakit merong alitan ang Samaritana at saka yung Jew. Yan ang dito. Pero dito mapansin natin yung salita ng Diyos o ang Diyos gusto niyang maligtas yung taga-Samaria. Ito si Philip napunta doon sa verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. Pansinin mo nagmilagro si Philip. Umano yung mga tao, bino mo, kung daming gumaling sila sa verse 7, no? For unclean spirit, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken by palsies, and that were lame were healed. Nabibigat itong mga sakit na to, Yun ang mga dyan. Ang hindi lang magamot ni Philip, yung tamad. Wala kasing tamad, Walang kagalingan sa ikaw lang magano dyan, Verse 8, and there was a great joy in the city. Yan. Tuwan-tuwa sila. Kasi, biro mo kung maintindihan mo yung kaligtasan, dapat matuwa ka. Kasi hindi ka na papuntang impyerno. Siya na ba? Okay na ba ito? Save na ba yan? Pag hindi ka save, delikado ka. Pupunta ka doon sa apoy. Kailangan tanggapin mo si Kristo ang tagabaligtas. Eto na. Sa verse 9, dito papasok si Simon Sorcerer. Tingnan nyo hanggang sa 13. Sabi rito sa verse 9, but there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one. Meron siyang popularidad na, galing ang taong yan. Yung kanyang abilidad galing sa Diyos. Pero hindi, pag sinuri mo yung sorcerer,
Hindi sa Diyos yan. Ha? Mangkukulang. Ha? Kulang na lang yan. Bigyan ng manika. Tsaka karayom. Verse 10. To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Talagang sikat siya rito. Si pangalan to, si Simon. Simon din ang pangalan nito. Parang si Peter. Di ba? Verse 11, and to him they had regard because that of long time we had bewitched them with sorceress. Talagang binigyan niya ng pakitang gilas sa mga tao. Mga maraming magic siyang dito. Ha? Kung marunong ka mag-magic, tapos iyan mo sa mga tao, bibilib sa iyo ang tao. Ganyan yan nangyari kay Simon, sorcerer. But when they believed Philip, natin pasinin mo sa verse 12 ba? But when they believed Philip, hindi kasama si rito, si Simon, sorcerer, preaching the thing concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Sa verse 13, pumasok na si rito, pasinin nyo, Then Simon himself believed also. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered of beholding the miracles and signs which were done. Sabi ni Philip siguro sa kanyang sarili, walang sinabi ng abilidad ko rito kay Philip. Ha? Kasi sama eh. Kung ang kanyang abilidad ay malakas, hindi sasama kay Philip. Sumasama siya. Ibig sabihin gusto ko rin matutunan niya na yan. Verse 14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Si Peter, Simon din yan. Simon tsaka Peter isa lang. Pero yung kanya pupunta, si Simon, sorcerer. Di ba? Mangkukulam tsaka apostol. Verse 15. Who, when they were come down, prayed for them. Nakarapunta na siya, pinapanalangin nung dalawa, ni Peter tsaka ni John, they might be received the Holy Ghost. Kasi hindi pa sila ng Holy Ghost Napanangunan pa ng Holy Ghost Tapos sa verse 16, para across parenthesis, for as yes, he was falling upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Baptized lang sila. Hindi pa kayo baptized, no? Wala. Hindi pa kayo baptized pala. Verse 17, they laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Ayan. Pagdating dito sa verse 18, siguro kung bibigyan mo ng visualization dito, nalaking mata ni Simon dito. Pasinin sa verse 18. And when Simon saw that through laying in the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Sabi niya, kasi makikita mo to si Simon na sorcerer, lumalabas to, hindi to hirap sa buhay. Siguro magic siya ng magic, maraming pera. Diba? Sa verse 19, saying, ito sabi niya sa verse 19, give me also this power. Sabi dito, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Masinin nyo, narinig ni Peter sa verse 20. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought the gift of God may be purchased with money. Nakuha nyo? Pinagalitan siya ni Peter. Yung pera mo, kasama mo yan, mawawasak. Ibig sabihin, mamamatay. Di ba? Ngayon, sabi sa verse 21, patuloy natin yung salita ni Peter, pero Simon din yan.
Pero talagang sinadya ng writer para di makalituhan. Thou hast neither part nor lot in this matter, for their heart is not right in the sight of God. Sabi, wala kang parte dito. Kung yan ang ano mo. Pinapagalitan siya ni Peter. Pero may advice si Peter. Ano sabi ni Peter? Repent therefore, sa verse 22. For this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Sabi niya, magsisi ka. Di ba? Pag hindi ka magsisi, iyari ka. Sa 23, sabi pa, ang dami sinabi si Peter, verse 23, for I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the band of iniquity. Yan. Yan ang anong ibig sabihin yan. Ibig sabihin, nandiyan ka pa sa, sa tinatawag na kapaitan. Band of iniquity. Hindi ka matanggal-tanggal dyan. Parang ganito para maintindihan natin yung band of iniquity. Yung bang taong na mahilig manigarilyo, alam niyang masama yung sigarilyo sa katawan niya, hindi niya ito matanggal-tanggal kasi bisyo niya na, ugali niya na yan. Ito si rito. Gusto niya sumikat pa rin. Lalo siya sumikat, kaya binibili yung bilhin ko yung abilidad mo. Sa church history, ang tawag niya Simon 3 ba tawag nun? Mamaya, titignan ko kung nalista ko ba. Para bang yung influensya ng ipay, i-influensyahan mo o bibilin mo. Kalimutan ko yung para Simon na tawag din Di ba? Sa verse 24, ito sabi ni Simon. Then answered Simon and said, pray to the Lord for me that none of these things which is spoken come upon me. Pansinin nyo. Verse 25. And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, preached the gospel in many villages of the Samaritans. Bitin, pag-iainan mo rito. Hindi binanggit dito kung saved na si rito. Dito, marami dito lalo yung mga hindi naniwala sa save, always save. Ito, pag binasa to, hindi sabi si Simon. Di ba? Ang natin dito, sa application natin dito, ay save ba si Simon sorcerer? Yan ang dito. Ngayon, ang sasagot niya na ay Biblia. Para sa inyo na yan, kung i-broadcast ko sa inyo kung ano sinabi ng Bible at kayo ang maghusga. Tignan natin ang requirement ng Biblia paano ma-save ang isang tao. Una, sa Old Testament, ang ministry ng Holy Spirit selective, not remain but temporary. Nakuha niyo ba? Sa Old Testament, ang gawain ng Holy Spirit selective. Pinipili niya lang yung tao. Yung mga, kumbaga sana yung malalaking actor sa Old Testament, yun ang kanyang pinipili. Pero ang kanyang Holy Spirit, it will not, they did not, Holy Spirit not maintain in the persons of Old Testament character. Yan ang dyan. Pansinin nyo. 1 Samuel 16, 14 and 23. Pag-alalan nyo yan. Sabi niya sa 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him.
Yan. Sa verse 23, sa 16:23, and it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his son. So Saul was refreshed and was well, and the evil departed from him. Ang ginawa niyang gamot ay si David. Si David, kukuha ng harp. Nakita ba na yung harp? Parang malaking gitara yan. Tapos pag pinatugtog yan, ang ganda ng tunog yan. Ha? Pag kinugtog na ni David, nawawala na yung evil spirit na sumusukob kay Saul. Sa Judges, punta kayo sa Judges 15, Judges chapter 15 verse 14. Ano sabi dyan? And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, kay Samson. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, referring to Samson. And the cords that were upon his arm became as flax that was burned with fire, and their hands loose from off his hand. Ganun kalakas si Samson pagka sumasalib na sa kanya yung Holy Spirit. Si David nung magkasala kay Bathsheba, Psalms 51, 11 and 12, verses 11 and 12. Ano sabi diyan sa verse 1? 11. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of salvation, and uphold me at thy free spirit. Punta sa 13. Then while I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Nakikiusap si King David na wag umalis yung Holy Spirit. Kasi alam niyo, sa Old Testament, pag umalis, iyari ka na. Di ba? Tingnan natin dito ngayon. Tingnan natin ngayon sa New Testament. Sa New Testament, iba ang ministry ng Holy Spirit. The same Holy Spirit. Kaya magkaiba yung kanilang ministry sa Old Testament. Ito ngayon, sa New Testament, ano karakter ng Holy Spirit pagdating sa kaluluwa ng tao. John chapter 14 verse 17. John chapter 14 verse 17. Sabi ni Jesus Christ, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see him not, neither know it him, but you know, for he dwelleth with you and shall be in you. Pansinin niyo ang salita rito, ha? For he dwelleth, ibig sabihin ng dwelleth, permanent residence. Kumbaga sa Old Testament, nangungupahan lang yung Holy Spirit doon sa tao. Pwedeng umalis kasi hindi naman kanya yun. Samantalang sa New Testament, permanent residence. May ibig sabihin ng for he dwelleth with you and shall be in you. Nasa loob ng pagkatao mo kasi tinanggap mo si Kristo. 1 Corinthians 6:19. Tingnan nyo, ang ganda ng natin. Nung panahon tayo nabuhay, tinanggap si Kristo, ang ganda ng ating pagdating sa pananampalataya. Ang Holy Spirit, hindi kagaya sa Old Testament, umaalis. Sa atin, dwelling, permanent residence. 1 Corinthians 6:19. What? Sabi dito ni Pablo, know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Pasinin nyo, balikan ko. What? Know you not that your body, ang katawan nyo, is the temple of the Holy Ghost which is in you,
Yung Holy Spirit nasa inyo. Siya ay permanent residence. Templo yan. Bahay ng Diyos yan. O ano? Ha? Oh. Which you have of God, and you are not your own. Yung katawan mo, hindi na sa'yo yan. Binili na ng Diyos yan. Ginawa niya ng ano yan. Residence, permanent residence. John 10:28. Ito dito, itong unang natin, yung Old and New Testament, binigyan natin din kung ano yung ministry ng Holy Spirit. Pag ikaw mayroon ng Holy Spirit, it will not become temporarily. It is permanent. Pag ikaw ay believers. John 10:28. Ito yung karakter ng dalawa. Si Jesus at saka yung Father. Itong rules ng dalawa. 28. And I give them eternal life. Chapter 10 ng John yan. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ano sabi sa 28? Sa kamay ko, sabi ni Kristo, walang sino man makakaagaw. Sa verse 29, inintroduce na naman niya yung kayong Father. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang linaw niya, no? Diba? Una, inintroduce yung Holy Spirit. Andyan na sa iyo yung Holy Spirit. Hindi na aalis yan pag ikaw ay believers. Permanent. Oh. Ito ipapalo natin kay ipapalo natin kay pangalan yan? Kay Simon Sorcerer. Kasi marami nag-ano dyan. Hindi ligtas si Simon Sorcerer. Ito yung church rules naman. Ha? Pansinin natin yung church rules. Acts chapter 2:47. Bago ka pumunta o sumanib sa isang iglesia, ito sinasabi, praying God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. O, yeah? Ngayon ang tanong, mamaya pa. Ha? Titingnan natin dito. Acts, chapter 8, 20 to 24. Tingnan natin. Balikan natin yung Acts 20, tsaka hanggang yan, hanggang 20, 24, yan. Balikan natin yung problema ni Simon accuser, sorcerer. Sa verse 20, balikan natin dito. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast taught that the gift of God may be purchased with money. Ngayon, tignan natin, balikan natin yung yung bang requirement ng charge ay na sambut ba ni Simon? Tingnan ba? Tingnan natin sa verse balik tayo chapter 8 verse 13. Tingnan natin Sabi dito, sabi kay Simon ang nagsalita ito, Acts. Ang sumulat dito si Luke. Ang sabi, then Simon himself believed, pansinin nyo, also, and when they were baptized, and he continued with Philip and wondered. Pansinin siya, believe siya, na bautismuhan. Diba? Ano sinabi sa believe? John 3:16. Whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Tatama din kay Simon. Di ba? Ito, magkukulam ito magician. Kalaban ng Diyos. Ngayon, ano pa sinabi rito? Sabi ba rito? Saan tayo? Dito tayo. Ayan. Ngayon, pagdating ni Peter,
Yan. Nakita ngayon ni Simon Sorcerer na maganda pala abilidad dyan. Wala pala sinabing abilidad ko. Verse 20. But Peter said unto him, sa verse 19, verse 19, saying, give me also this power, that on whosoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Dito nagalit siya rito. Si Peter, na sinabi niya rito, thy money perish with thee. Kasama mong mamamatay, mabubuwal yung pera mo. May mga binanggit pa siya rito. Thou hast neither part nor lot in this matter. Bakit sinabi ni Pablo ni Peter? Wala kang parte rito. Siyempre, wala siyang parte kasi gagamitin niya sa kayabangan. At hindi pwede yun. Thou hast neither part nor lot in this matter. Bakit? For the heart is not right in the sight of God. Ang tanong dito, ito ang tanong. Alam ba ni Simon na kasalanan yun? O kayo tatanungin? Hindi, kasi ano lang Kung alam niya, hindi na niya hihingiin yun. Mayayari pala siya doon, di ba? O, ang bibinanggit pa, ito yung tawag ito, solusyon na sinabi niya rito ni Peter. Ang sabi ni Peter dito sa verse 22, repent. Repent Pansinin nyo, therefore of this wickedness, and pray God, perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Pero mo isip niya, nakasala na sa doon. Hindi pa niya natatanggap yung galit na si Peter. Di ba? Dito mapansin natin dito, yung kanyang answer kay Peter sa verse 24. Then answered Simon and said, pray ye to the Lord for me, none of these things which you spoken come upon me. Yan ang dito. Ang pangalan ng na sumibol sa church history sa kwentong ito, Simony. Ang tawag to Simony. Itong Simony nito, bihira nyo lang maririnig kung mga kumbaga sa nakapag-aaral ng pastor, mga theological reading, mga diyan. Ang ng Simony ay ito ay kasalanan. Pagka ginamit mo ang pera at inumplensahan mo yung tinatawag na gift ng galing sa Diyos, ito ang tawag ay simony. Kasalanan yan. Di ba? Halimbawa, ang galing niya mag-preach. Tapos i-influensyahan mo yun. Wala sa grace ang gagawin mo. Kasalanan yun. Tingnan nyo, basahin natin yung yung binanggit na gall of bitterness. Diba? May sinabi dyan gall of bitterness. Balikan natin yung kwento ni verse 23. Yan. Tingnan natin yung yan? Deuteronomy 29:18. Deuteronomy 29:18. May yun merong sa Old Testament yung binanggit ni Peter. 29. Saan yung 29 na yan? Ano yung binanggit ko? 29 na yan? Masinin nyo. Kasi si Diyos-Diyosan kasi galing to si si Simon Sa verse 18. 29 verse 18, ano sinasabi?
Tingnan nyo. Panahon ito ni ba't tayo tumano? Yan, 29:18, yan. Ano sabi dyan? Pasinin nyo. Lest there should be among you, baka meron sa inyo, man or woman, or family or tribe, whose heart turneth away this day from the Lord. Our God, to go and serve the God of this nation, lest there should be among you a root that beareth gall and more wormwood. Mapait. Ibig sabihin, tao ka na ng Diyos, pero yung heart mo nasa Diyos-Diyosan pa. Yung gagawin mo sa Diyos-Diyosan pa. Kaya ito sinabi dito. Kaya sinabi dito na gall of bitterness. Yun namang ban of iniquity na preso ka na doon sa sinful habits. Ano yung sinful habits niya rito? Ni Simon. Nung hindi pa siya na-receive ng salita ng Diyos o tinanggap si Kristo, nagmamagic siya. Akala niya, gusto niya, tuloy-tuloy yung habit na yon na ano ba tawag niya sa ma-upgrade yung kanyang by means of Philip. O ni Peter, ma-upgrade yung kanyang yung abilidad niya. Hindi pa pwede yung magsama yung abilidad ng demonyo tsaka ng Diyos. Kaya pinagalitan siya niya rito. Ngayon, sa tuloy-tuloy nating tinatawag na discussion. Nabivisualize nyo ba na ligtas o hindi ligtas yan rito? Si Simon. Di ba? Kasi pansinin nyo si rito sa verse 24. Si Simon. Then answered Simon and said, pray ye the Lord. Pray ye the Lord for me, that none of those things which you have spoken come upon me. Kasi rito pagka binasa nyo to, sin unto death Ang sin unto death, para lang yan sa believers. Kung ang tigas ng ulo mo, hindi ka pa nag-repent, sin unto death ang mangyayari sa'yo. Anong sinabi sa James 5:16-18? Tama ba yun? Nangingi siya ng panalangin? James chapter 5:16-18. Yan. Ano sabi dyan? Sabi dyan, confess your fault one to another and pray one to another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nakatsamba siya rito si Simon. Baka pagpanalangin niya, baka iba pa ang panalangin niya, imbis na gumaling siya, matulas siya. Di ba? Pasabi niya kay panalangin mo ako. Ano sabi sa sa verse 16 ng James? Di ba? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya kung ikaw ay may kasalanan, sabi, i-pray mo nga ako. Mamaya na. Mag-ano muna ako, mag-repeat muna ako, baka lalo kang, imbis na yung sakit mo ubo, TB na mangyari sa'yo dyan. Di ba? O yung dito. Yan, sample ni si James 17. Tinan nyo sa 17. 17, Elias was a man subject to like passion as we are. Si Elias, kapareho din natin yan. Tao din. And he prayed earnestly that it might not rain, and it rain not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Bino mo, nanalangin siya sa Diyos. Kasi kinakalaban na siya ng ng hari. Panginoon, huwag mong paulanin yan. 3 years and 6 months. Bino mo pag walang ulan yan.
El Nino. Lumalabas dyan. Di ba? O isipin mo, wala nang pagkain. Alam niyo ba yung uwak? Ang uwak, tamad magpakain ng kanyang anak. Rabin, yung uwak. Pero si Elias, tinan mo yung irony ng uwak, ano? Inutusan ng Diyos yung uwak, pakainin mo si Elias. Anak ng uwak, ayaw niyang tamad siya magpakain. Pero, hatid siya ng pagkain kay Elias. Isipin mo. Siguro sabi ni Elias, ay, anak ko naman, nandito naman yung uwak. May lechon. Ano lang yun, Malaman na naman kayo dyan, may lechon. Ano na sinabi dyan? Sa verse 18, and he prayed again. Nung matapos na yung 3 years and 6 months, and he prayed again, and the heaven gave rain. Pasinin mo. And the earth brought forth her fruit. Sabi pa sa 19, Brethren, if any man you do err from the truth, and one convert him. Ito ngayon ang ito. Ako ba tatanungin nyo rito? Save siya rito. Yung requirement, andyan tinanggap niya yung si Jesus Christ. Ang sabi nung diniscuss natin, sa Old Testament, nawawala yung Holy Spirit. Sa New Testament, si Simon nag-appear, hindi mawawala yung Holy Spirit sa kanya. Di ba? Yung rules ng church, bago idagdag sa baptize ka na. Saka save ka na. Ano yun? Yung requirement na yun, nakuha. Di ba? Itong ito, kasi, kaya ko to pinipresenta sa inyo, kasi mabigat tong kasong ito. Nahati ang tao dito pag Dito tayo, ang Biblia magsasalita. Yan. Ngayon, yung sa ating application, pag-aralan natin yung word justification at saka sanctification. Yung glorification, madali na yan. Di ba? Pag sinabing justification, sa Greek word ay dikaiosis. To pronounce righteous or acquittal. Halimbawa, yan si Jinggoy Estrada, pag sinabi ng acquit, may kapangyarihan yung husgado Kaya ngayon, itong nakakakaba. Pag puro DDS yung magiging sa Senado, pag sinabi niya, Sarah is acquit yan sa batas. Kasi may kapangyarihan yan Dito sa Bible, ang may kapangyarihan lang dito ay Diyos. Pag sinabi ng Diyos to pronounce righteous o acquittal, paniwalaan mo na. Roman chapter ano ba ang oras na? Hindi na ito. Hammer pa. Pwede pa. Etong Romans chapter 9 to 20, ano yun natin muna? Ito yung ground bakit ka dapat merong justification. Romans chapter 3, 9 to 20. Pero babasahin natin konti lang. Sabi ba dito? Sa verse 10, At is written, there is none righteous, no not one. Bakit nasabi ni Pablo dyan? Basahin natin yung verse 12. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Their throat is an open sepulchre, and their tongue they have used deceit. Maraming gayon yan. Yung kanyang sasabihin ay deceit para sa kanyang profit o interest. The portion of ours is under their lips. Ayan. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Sige nga, pansinin niyo mga tao ngayon. Bago siya magsalita, mura muna. Hindi yan magkasalita ng
hindi siya gaganahan magsalita pag walang mura. Kung hindi mauna yung mura, yung period, mura. Oh, ano ba? Their feet are swift to shed blood. Ang dami ngayon yan. Pagkaaway mo sa ano, alam nyo, pagka nag-negosyante ka, yung malaki-malaki, meron kang kasosyo, meron kang, tawag nito, yung kompetensya. Kailangan may ano ka, may valid proof ka. Kasi, patayin ka lang nila para may yung masolo yung ano, yung tinatawag na negosyo. Ano ba? Pansinin nyo rito, saan na tayo? Ha? Pansinin nyo rito, no? Sa 19, now we know that these things, whoever the law say it say it to them who under the law, that every mouth may be stopped, and all the world become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, shall no flesh be justified in His sight. Di ba? For the law is the knowledge of sin. Yan ang ano dito. Kaya dito, mapapansin natin dito, yung dikaiosis, pronounced righteous, chapter 3:24 ng Romans. Ano sabi diyan? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ano sinabi? Being pronounced acquittal freely by His grace. Yun ang ibig sabihin. Galatians 2:16 ang tinatakot yung justification. Ha? Knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi ka pa pwedeng sasabihin sa iyo ay, you are righteous pag ikaw ay nasa 10 utos, but by faith of Jesus Christ. But even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus Christ and not by the works of the law. For the works of the law shall be no place be justified. Ganyan katindi yung justification. Yan. Ano pa? Galatians 3:11. But no one is justified by the law in the sight of God. It is evident. Ito ebidensya. For the just shall live by faith. Saka ka lang magja-just, patuwid, pag tinanggap mo si Kristo. Kasi yung dugo ni Kristo bumalot sa pagkatao mo Hindi ikaw nakita ng Diyos na Ama. Kundi yung dugo ni Kristo ang nakita sa buong pagkatao, kaya ikaw just. Yan ang dyan. May binanggit pa yung repent. May binanggit dyan, repent ka. Para patawarin ka. The word repent, dalawa lang na Greek ang natin, babanggitin dyan. Inano ko yan tawag ito. Niresearch ko yan. Pero hindi natin babanggitin lahat. Yung tinatawag na metamelomai, tsaka metano. Pagka nanggaling sa yung repent, metamelomai. It means disqualified in the sight of God. Kagaya ng ginawa ni Judas. Metamelomai. Judas repented and hung himself. Di ba? 27 verse 3 ng Mateo. Ngayon, itong binigay ni Peter, hindi metamelomai, kundi metano. Itong metano, ito yung gustong-gusto ng Diyos na mag-revamp ka. Magbago ka ayon sa gusto ko. Yun ang rito. Kaya yung iba kasi, hindi ka ligtas kasi pagtanggap lang kay Kristo, ligtas ka na. Yun ang katuwiran nila Kaya yung ating tema at saka yung ating title. Ano ba yung title natin? Balikan natin. Tsaka tema. Ano sabi? What do you prefer? Man's way or God's way? Itong natin ito ay God's way. Si Simon, maaaring mangkukulam, marami ng kinulam, pero tumanggap sa Panginoon. Save or ano yan? Unsave. Save yan.
Kasi ang ninatahak natin dito ay God's way. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Oh. Sino pang si Hitler, ano ba si Hitler kung tumanggap sa Panginoon yan? Pero mas matindi si Hitler. Parang 2 million yata ang na yun. Yung Joe ang pinatay niya. 2 million. Parang 2 million eh. Si 40,000 lang eh. Matindi Pero, sa Biblia kasi, pumatay ka ng isang tao, kasalanan na yan. Sa Katoliko, pag nakapatay ka, adultery, wala nang kaligtasan yun sa kanila. Yun yung man's way. Kaya tayo dito, dapat sa tao ay God's way. Kahit anong laki ng kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Tinanggap mo si Kristo, tagapagligtas. Kasi yung hingi mo tawad doon, kasi hindi mo alam yung yung way ng Diyos. Pamamagitan lang ng pagtanggap kay Kristo, mayroon ka ng kaligtasan. Di ba? Ang sabi ng iba, yung usas. Alam niyo usas? Once saved, always saved. Ganun lang. Wala na kayong mabuting ginagawa. Ito yung tinatalakay natin, sanctification. Akala ng iba, hanggang noon lang yung usas. Hanggang noon lang yung save, always save. Meron yan tinatawag na sanctification. Yung justification, yun ang una mong dapat malaman. Justified ka na. You are acquittal kung ano man ang ginawa mong kasalanan. I-acquit ka na. Sabi ng Diyos, pag-acquit ka na, gumawa ka ng mabuti. Alam niyo ba itong sanctification? Hindi ito vicarious na kagaya ng justification. Ito yung kakambal ng justification. Pero hindi ito plus, kundi lang ito, iba lang. Dapat ito ay maging ugali mo. Ibig sabihin, itong tinatawag na sanctification, hindi pwedeng i-transfer yan. Hindi pwedeng tinatawag imputed. Hindi in-impute ng Diyos yan maging automatic mabait ka. Hindi. Hindi pwedeng i-transfer yan. Yung tatay ang bait, yung anak salbahe. Isa-isa tayo, individual tayo, mananalangin sa Panginoon. Bigyan mo ko ng magandang ugali. Ikaw mismo lalapit sa Diyos. Pansinin nyo. Sanctification, 1 Thessalonians 4:1, 3, 4, 7. Verses 1, 3, 4, 7. 1 Thessalonians. Sabi ni Pablo dito, furthermore, that then we beseech you, brethren. Beseech. Kami nakikiusap, nanininuhod, and extort you by the Lord Jesus, that as you have received of us, you ought to be walk and please God. Pasinin mo and walk. Itong walk ito ay Christian living. And please God. Doon lang mapiplease ang Diyos. Pag ikaw saved at sinisikap mo maging mabait ka na. So you would abound more and more. Hindi lang isang beses ka mabait. Ito mag-abound more and more. Dadami ang kabaitan mo bilang ligtas. Verse 3. For this is the will of God. Ano yung sundan nyo? Even your sanctification. The word sanctification, hagiasmos. Ibig sabihin, to set apart to God. Maraming mabait na tao, pero hindi naman sa tugad. Ang daming mabait dyan, unbeliever. Meron namang iba believer, ayaw na magsimba, pero saved. Kaya ka nagpapakabait, ito iaalay mo sa Diyos, hindi sa iyo, hindi sa nanay mo, hindi sa kaibigan mo. Ganon. Verse 3. For is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Verse 4. That every one of you know how to possess his vessel in sanctification. The word vessel, kung ano yung nasa katawan mo. Yung mata mo ba? Nagkakasala ba yan? Yung tenga mo, nagkakasala ba yan? Yung katawan mo, nagkakasala ba yan? Ito, ibig sabihin nito. Saan mo dinadala ang katawan mo?
Saan mo dinadala ang pag-iisip mo? Yan ang ano rito. Ha? This is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Oh, verse 7. For God had called you not called you to uncleanness, but holiness. Yan. Ngayon, sa history kasi, si Simon, dalawang history ng ano, hindi mo maano eh. Merong history, eto pa, kalapit Kasamaria si Philip. Hindi si Philip, limutan ko pangalan nun. Sabi niya, si Simon ay nagpatuloy sa pagkukulang. Yun yung isang side. Yun naman isang side, si Simon ay sumanib sa tinatawag na church. Ibig sabihin, naging active. Pero, ang pinakikialaman natin ito, hindi history. Ang pinakikialaman natin, ano yung record ni Simon kung siya ba'y tanggap o ligtas sa pamamagitan ng requirement ng Biblia. Kung ako tatanungin nyo, save si Simon. Yan ang ano dyan. Hindi ko na matandaan kung ano yun. Ang kasalanan, kahit anong laki ng kasalanan, mas malaki ang Diyos sa kasalanan. Tandaan nyo yan. Kaya si ating ikuklose to ng panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Simon na ang piniprepare po namin ay God's way. Walang pakialaman Diyos kung ano man ang inyong karakter pagdating sa salvation na kung tatanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Siya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming sermon. Nawa meron kaming napulot na kahit papano at ito ay aming dala-dala sa aming pananampalataya. Kung in case na may magtanong, alam namin kung ano isasagot. Ito po aming panalangin sama Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you.